Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Isa ka ba sa mga tao na matapos ang mahabang pagtatrabaho ng buong linggo ay lumalabas at nagpa-party tuwing Biyernes? Ito nga ay pantanggal ng stress at para nga ma-relax. Pero sa Indonesia, kabaliktaran ang nangyari. Sa Indonesia, isang party ng mga pulis kasama ang ilang mga babae sa isang resort ang nauwi sa isang malagim na krimen dahil ang isa sa kanila ay hindi na nakauwi pa ng buhay. Ang kaso nga na ito ay naging sikat at trending ngayon sa Indonesia dahil mga pulis ang involved sa kaso. At para nga simulan ang ating kwento ngayon, kilalanin natin si Mistry Puspita Sari o mas kilala bilang Mimi, 23 years old. Si Mimi ay mula sa Danau Sipin, Jambi City at siya ay ipinanganak ng November 24, 2001. Mula nga sa simpleng pamilya si Mimi at siya ay panganay sa 6 na magkakapatid. Ang kanyang tatay ay isang laborer at fish dealer habang ang kanyang nanay naman ay isang housewife. Habang lumalaki si Mimi, napansin ng kanyang mga magulang ang taglay niyang ganda at maputing kutis. Bata pa lamang si Mimi ay isinasali na siya ng kanyang nanay sa audition para sa mga commercial. At dahil may mga nakababata pang kapatid si Mimi, madalas siyang magpaubaya sa mga ito. Matalino si Mimi at lagi siyang honor student nang siya ay nag-aaral pa lamang. Isang beses din sinali si Mimi ng kanyang paaralan sa mga debate competition kung saan siya nanalo ng second place kahit unang beses pa lamang niyang sumali. Nanalo nga si Mimi ng full scholarship sa kolehiyo pero hindi niya ito tinanggap. Dahil ng mga panahon na iyon, prioridad ng dalaga na makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga nakababatang kapatid. Matapos ngang mag-aral ng high school, agad na sumabak sa pagtatrabaho si Mimi. Pinasok niya nga ang mundo ng modeling. Sumasali din si Mimi sa iba't ibang mga beauty pageant at ibinibigay sa kanyang mga magulang ang kanyang mga napapanalunan. Taong 2022 nang binawian naman ng buhay ang tatay ni Mimi. Mula nga noon, si Mimi na ang tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya. At para naman malapit sa kanyang trabaho, lumipat ng bahay si Mimi at tumira siya sa Jakarta. At sa paglipas nga ng ilang buwan, mas naging malago ang karir ni Mimi. Siya ay naging brand ambassador at naging regular na siya sa isang modeling company. At dahil malaki-laki naman ang perang kinikita ng dalaga, linggo-linggo siyang nagpapadala ng pera para sa kanyang nanay at mga kapatid. Siya na din ang gumagastos sa pagpapaaral ng kanyang mga kapatid. Regular din tinatawagan ni Mimi ang kanyang pamilya para makausap ang mga ito. Sunod ngang naging trabaho ni Mimi ay ang pagiging sales agent sa isang motorcycle company. Bukod doon, naging isang property agent din si Mimi na siyang nagbebenta ng mga apartments sa Jakarta. At dahil nga sa trabaho ni Mimi, marami siyang nakikilalang iba't ibang mga tao. May mayaman at may makapangyarihan. Paminsan-minsan naman sumasama si Mimi bilang kompanyo ng isang kliyente kung may dadaluhan itong party o salo-salo. At April 15, 2025 nang tinawagan si Mimi ng isang pulis na mataas ang ranggo na kanyang nakilala ng nakaraang taon. Gusto ng pulis na ito na samahan siya ni Mimi sa overnight stay niya sa The Beach House Resort na nasa North Lombok. At ang pulis nga na ito ay kinilalang si Police Director General Yogi Purusa Otama. Malaki nga ang perang inalok ng pulis kay Mimi at agad namang tinanggap ng modelo ang trabaho. Magsisimula na kasi noon ang school year kaya kailangan ni Mimi ng malaking pera para sa pangmatrikula ng kanyang mga kapatid. Naisip din ng dalaga na hindi din siya nakakapunta pa sa North Lombok kaya excited siyang magbakasyon sa lugar at agad nga tinanggap ang trabaho. Subalit hindi inakala ni Mimi na ang trabaho na iyon ay magdadala pala sa kanya sa loob ng kulungan. Matapos ngang mag-empake ni Mimi ng mga gamit na kanyang dadalhin sa kanyang bakasyon, nakatanggap siya ng text mula sa kausap niyang pulis at inutusan siya na magdala ng ipinagbabawal na gamot. Agad namang sumunod si Mimi at bumili nga siya ng mga bagay na ito matapos siyang padalhan ng pera ng pulis.
At kinabukasan April 16, 2025, nang sumakay nga ng isang speedboat si Mimi papunta sa port ng Lombok. Pagdating niya sa port, sinundo siya ng pulis na si Muhammad Nur Hadi. Si Muhammad ay may ranggo na katumbas ng Police Officer 1 sa West Nusa Tenggara Police Internal Affairs Division. May 2 anak nga si Muhammad at ang kanyang pamilya ay nakatira sa Praya. Sinabi ni Muhammad kay Mimi na pinapasundo siya ng Police General na kumontak sa kanya. Agad namang sumama si Mimi at dinala siya ni Muhammad sa isang kotse. Pagpasok nga ni Mimi sa loob ng kotse, nagulat siya dahil may kasama pa palang isang pulis, ang Director General na kumontak sa kanya. Ang mga nasabing pulis na kasama nga ni Mimi sa loob ng kotse ay kinilalang si Police Lieutenant Ipda Haris Kandra at ang kumontak kay Mimi na si Police Director General Yogi Purusa Utama. Agad na nagmaneho si Muhammad sakay sina Mimi, Haris at Yogi. Maya-maya pa, inihinto ni Muhammad ang kotse sa isang kanto at sumakay ang babae na nakilala lamang bilang Pia. Si Pia ay kinuhang kompanyon ni Haris. Habang nasa biyahe, sina Mimi at Pia ay gumamit umano ng ipinagbabawal na gamot. At bandang 3:00 ng hapon nang nakarating na sila sa resort. Agad namang humiwalay sina Haris at Pia para magpunta sa kanilang villa. Samantala sina Yogi, Muhammad at Mimi ay nagsama-sama sa Tekek Villa ng resort. At makalipas nga ang ilang oras, nagsama-sama na ang mga bisita sa iisang villa. Sila nga ay sina Mimi, Haris, Yogi, Muhammad at Pia. At dito na nga nagsimula ang parte ng mga babae at mga pulis. Kasabay nga ng pag-inom ng alak, gumamit din ang 2 mga babae at 3 pulis ng mga gamot. Si Mimi pa nga ang sinasabing nagturo umano para gumamit kay Muhammad. Labis ngang nag-enjoy ang lahat sa nasabing party. Subalit hindi hinayaan ni Mimi na siya ay mawala sa tamang katinuan dahil alam niya siya ay nagtatrabaho ng mga oras na iyon. At makalipas nga ang ilang sandali, napansin ni Mimi na nag-uusap sina Muhammad at Pia habang sila ay nasa swimming pool. Nilapitan ni Mimi si Muhammad at sinabihan ito na wag agawin si Pia mula kay Lieutenant Haris. At nang mas lumalim pa nga ang gabi, nagdesisyon na sina Haris na bumalik sa kani-kanilang mga villa. Samantala si Yogi naman ay nagpunta na sa kwarto ng kanilang villa para magpahinga. Naiwan naman sa swimming pool sina Mimi at Muhammad. Maya-maya pa, si Lieutenant Haris ay bumalik sa Tekek Villa kung nasaan sina Mimi at tila may kausap sa cellphone. At habang nasa pool naman sina Mimi at Muhammad, napansin ni Mimi na panay ang tingin ni Haris kay Muhammad. Maya-maya pa, nagdesisyon na si Mimi na umalis ng pool at naligo na sa banyo ng kanilang villa. At sina Haris nga at Muhammad ang naiwan sa swimming pool. At makalipas naman ang 20 minuto, lumabas na ng banyo si Mimi at niyaya ang natutulog na si Yogi na magkwentuhan sila sa terrace. Nang nasa terrace na sina Mimi at Yogi, napansin ni Mimi ang isang bote ng tubig na lumulutang sa swimming pool. Saglit ngang bumaba si Mimi ng bila para alisin ang kalat sa pool. Aabutin na nga ni Mimi ang bote nang nakita niya si Muhammad na nasa ilalim na ng swimming pool at hindi na gumagalaw. Napatili na nga lang si Mimi sa kanyang nakita. Agad namang bumaba si Yogi ng kanilang villa at tumalon sa swimming pool para iahawon si Muhammad. Inutusan din ni Yogi si Mimi na tawagin si Haris sa kanilang villa. At pagdating nga ni Haris sa lugar, maging siya ay nabigla nang nakita niya ang nangyari kay Muhammad. Maraming ang kinausap sa cellphone si Haris habang binibigyan naman ni Yogi ng CPR si Muhammad. Ilang sandali pa ang lumipas, dumating na ang mga staff ng hotel at ang mga paramedics mula sa pinakamalapit na klinik. Itinuloy nga ng mga paramedics ang pag-CPR kay Muhammad. Subalit sa kabila ng lahat ng kanilang effort ay hindi na nagising pa si Muhammad. Kaya nga dito na nagdesisyon sina Yogi at Haris na dalhin na si Muhammad sa pinakamalapit na ospital. Inutusan naman ni Yogi si Mimi na samahan sa kabilang villa si Pia habang sila ay papunta sa ospital. Sumunod naman si Mimi subalit takot na takot siya sa mga nangyayari.
Hindi maintindihan ng dalaga kung ano nga ang totoong nangyari kay Muhammad. At makalipas nga ang isang oras, bumalik na sina Yogi at Haris dala ang masamang balita. Ayon sa dalawang pulis, tuluyan na ngang binawian ng buhay si Muhammad sa loob ng ospital. Gulat naman sina Mimi at Pia dahil kani-kanila lamang ay kasama nila si Muhammad na nagkakasiyahan. Kinaumagahan, binayaran na ni Director Yogi si Mimi para sa kanyang naging serbisyo. Agad namang ipinadala ni Mimi sa kanyang nanay ang 120,000 pesos na ibinayad sa kanya ng direktor na pulis. Matapos nga ang insidente, bumalik naman sina Yogi, Haris, Mimi at Pia sa kani-kanilang mga normal na buhay. Sa opisyal nga na report ng insidente, sinabi ni Yogi at Haris sa kanilang mga statement na nalunod si Muhammad kaya ito nasawi. Samantala, hindi naman matanggap ng pamilya ni Muhammad ang sinapit ng pulis. Lalo na dahil naiwan nito ang kanyang batang anak at asawa. May hinala nga ang pamilya ng biktima na iba ang kinamatay nito dahil nakakita sila ng mga pasa sa labi ng pulis. Kaya naman ipina-autopsy ng misis ni Muhammad ang labi ng pulis. May 1, 2025 nang lumabas nga ang resulta ng autopsy. Lumalabas na hindi pala pagkalunod ang naging sanhi ng pagkamatay ni Muhammad. Sa autopsy, sinasabi na maraming pinsalang tinamo si Muhammad tulad ng mga pasa at sugat. Ayon din sa autopsy report, ang posible ngang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima ay pananakal dahil sa matinding pinsala ng tinamo nito sa kanyang leeg. At nang nalaman nga ng pamilya ni Muhammad ang resulta ng autopsy, labis silang nagalit dahil hindi pala aksidente ang pagkamatay ng kanilang kaanak. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis hinggil sa pagkamatay ng biktima. Agad nilang binalikan ng resort kung saan nga nasawi si Muhammad pero wala itong CCTV. Ayon pa sa mga balita, ang mga caretaker ng villa ay may mga natagpuang mga plastik na tila pulbos nga ang laman nang itinapon ito sa basurahan. Na mga oras na ito, iba na nga ang kutob ng mga caretaker sa laman ng plastik kaya nila ito tinago. Nang dumating nga ang mga investigador, agad na ibinigay ng mga caretaker sa mga pulis ang plastik na positibo ngang may lamang mga gamot. Mas lalo ngang naging kontrobersyal ang kaso na ito at ikinagulat nga ng publiko nang nalaman na ang huling kasama ng biktima ay mga pulis. At ang isa pa nga sa mga ikinagulat nila, nalaman din ng publiko na gumagamit pala ito ng mga ipinagbabawal na gamot. At dahil isa nga si Mimi sa huling kasama ng biktima, siya ay inaresto ng July 2, 2025. Sa loob nga ng police station, nagulat si Mimi bakit siya inaresto ng mga otoridad. Sinabi ni Mimi sa mga pulis na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Muhammad sapagkat ang katotohanan, gusto lamang niyang tulungan si Muhammad nang nakita niya ito sa swimming pool. Ayon nga sa salaysay ni Mimi sa mga pulis, inamin niyang gumamit sila ng ipinagbabawal na gamot sapagkat ipinabili ito ni Yogi sa kanya. Ayon din sa dalaga, unang beses pa lamang niyang nakita si Muhammad at hindi niya ito kilala kaya wala siyang naging motibo para patayin ito. Naikwento din ni Mimi na pakiramdam niya ng mga oras na iyon ay wala na siya sa tamang katinoan kaya umakyat siya ng kanilang kwarto para maligo. Sinabi din ni Mimi na malakas ang kanyang pakiramdam na may masamangang nangyari kay Muhammad habang siya ay nasa loob ng banyo. Pero iginiit ng dalaga na hindi siya sigurado kung may ginawa bang masama si Yogi at Haris kay Muhammad. Para kay Mimi, imposible umanong malunod ang biktima dahil nakita niya itong marunong lumangoy. Sunod namang tinanong si Mimi ng investigador kung ano ang sa tingin niyang motibo ni Yogi at Haris para patayin ang biktima. At ayon nga kay Mimi, sa kanyang pagkakaalala, nakita niyang galit si Haris kay Muhammad dahil ng gabi nga ng krimen, naglalandian umano ang biktima at si Pia na siyang kompanyo ni Haris. At matapos nga ang interogasyon, pansamantala namang inilagay sa kustodiya si Mimi habang gumugulong pa ang investigasyon. July 7, 2025 naman nang inaresto ng mga pulis, sina Police Lieutenant Haris at Police Director General Yogi. Pinanindigan naman ng dalawang pulis na sila ay inosente
dahil ang katotohanan ay nalunod umano si Muhammad habang ito ay mag-isa lamang sa swimming pool. Wala namang naging pahayag ang dalawang pulis tungkol sa mga gamot na natagpuan sa basurahan. Pansamantalang ikinulong sina Yogi at Haris habang gumugulong pa ang investigasyon. Iginiit nga ng mga nag-iimbestiga sa krimen na malakas ang posibilidad na sina Mimi, Haris at Yogi ang sumakal umano sa biktima. Kaya naman silang tatlo ay itinuturing na sospek sa pagpatay kay Muhammad. Sumailalim nga ang tatlong mga sospek sa lie detector test. Sa kasamang palad lahat sila ay hindi pumasa o ibig sabihin sila ay nagsisinungaling. Tila nga, sina Mimi, Haris at Yogi ay nagsisinungaling tungkol sa pagkamatay ni Muhammad. Na dishonorably discharged naman sina Haris at Yogi sa pagiging pulis matapos nilang masangkot sa krimen na ito. Sa teorya nga ng mga investigador, wala na sa tamang katinuan sina Mimi, Haris at Yogi kaya hindi nila maalala ang buong pangyayari. Ay naman sa salaysay ni Pia, sinabi niya na nang nakabalik na siya at si Haris sa kanilang villa, galit na gulit umano si Haris sa kanya. At ang nakikita niya ngang dahilan ay tila nga naging malapit umano si Pia kay Muhammad na nakita umano ni Haris. Narinig nga din umano ni Pia na kausap ni Haris si Yogi at narinig ang mga salitang paltayin. At dahil nga sa mga sinabi ni Pia na ito sa mga otoridad, lumakas ang pakiramdam ng mga investigador na may kinalaman sina Haris at Yogi sa pagkamatay ni Muhammad. Agad na kinasuhan sina Yogi at Haris ng isang kaso tungkol sa Police Professional Code of Ethics at isang kaso para sa paggamit nga ng ipinagbabawal na gamot. Sila din ay kinasuhan ng abuse and negligence resulting in death. Si Mimi naman ay kinasuhan ng negligence resulting in death at isang kaso tungkol sa pagbibigay niya ng labis na gamot sa biktima. Sobrang sising-sisi naman si Mimi na tinanggap niya ang alok na trabaho ni Yogi sa kanya dahil siya ay nadamay pa sa kaso. At matapos nga ang formal na kasuhan, ikinulong na sina Mimi, Haris at Yogi sa kulungan. Sa ngayon ay patuloy pa din ang investigasyon ng kaso at wala pang nagiging trial para sa mga sospek. Masaya naman ang pamilya ng biktima na sa wakas ay unti-unti na ngang lumabas ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Muhammad. Kung sakasakaling ngang napatunayan sina Haris, Yogi at Mimi na guilty sa pagkamatay ni Muhammad, kahit na hindi nila sinasadya, maaari silang makulong ng 5 hanggang 10 taon sa kulungan. Pero maaari din silang hatulan ng habang buhay na pagkakulong dahil naman sa kaso ng ipinagbabawal na gamot na bawal nga sa Indonesia. Ikaw, ano kaya ang totoong dahilan kung bakit namatay si Muhammad? Meron kayang ginawang masama sina Yogi at Haris sa biktima? O talaga lamang nalunod ito sa swimming pool at ang mga pasang nakita sa kanya ay posibleng nakuha niya nang siya ay nalaglag sa swimming pool? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!